Magandang araw sa ating lahat. Kailan ba dapat pino-pull down ng isang aircon? Yung salita, pag pull down kasi kailangan siya mababa. At pangalawa, kumbaga kailangan siya ng deep clean or deep cleaning para malinis talaga yung kaloob-looban sa isang unit na aircon. Ngayon, ang tanong dyan, kung ilang taon siya dapat siya binababa. Kasi kung di natin nasunod yon, meron siyang tinatawag na standard operating procedure na kung saan ay kailangan siya mababa sa ganong taon simula nang nabili ang aircon. Ayan, katulad nito. Di ba? Ganon. Pag hinayaan niyo siya na di mababa, ganon na maging itsura niyan sa loob. Yan. Yan. Kaya ang naging ang naging resulta niyan, magtutulo doon sa loob ng kwarto nyo. Magtutulo yan doon sa loob. Ayan, dito. Yan, ito yon, magbabara yan. Pag ganyan na siya, magbabara doon, magbabara. Pag magbabara na siya dyan, ang mangyari dyan, mag-stuck yung tubig dito. Tapos ito, mapupuno siya ng tubig. Once na mapuno ng tubig yan, ang magiging resulta, magmo-moist dito sa ilalim, sa loob dito sa loob niyan, magmo-moist. Tapos pangawala, tutulo dito, tutulo yan dyan, sa harap mismo ng aircon. Yan, kasi ito yung loob eh. Yan. So, kailan siya dapat ipo-pull down? I-pull down siya, dapat depende sa paggamit yun. Merong pull down na 1 taon at kalahati lang or 1 taon lang, pull down mo na siya. Meron ding aircon na ipo-pull down mo siya 2 taon. Pag halimbawa mga lagi ginagamit, katulad ng school, araw-araw ginagamit, 1 taon lang, pino-pull down na. Kasi dito yan, nag-stuck na yan, ang dami na yan. Kaya magtutulo na yung aircon. Kapag ginagamit lang siya ng regular na pero pag araw-araw ginagamit, 24 hours ginagamit yung aircon, 1 taon na. 1 taon, basta mapapansin nyo, may palatandaan yan. Unang-una, magtutulo yung aircon. Pangalawa, hilaw yung lamig. At saka pangatlo, tataas ng bahagya yung energy ng kuryente nyo.